Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Tutulong ang gobyerno ng Russia sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas at infrastructure projects kasama na ang machinery at engineering hardware at modernisasyon ng railway system, transportasyon at turismo. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, mula sa dating $80 million na importasyon ay gagawin na itong $2.5 billion kung saan ang unang makikinabang ay ang mga magsasakang Pilipino. Pangunahin sa inaangkat ng Russia sa Pilipinas ay ang mga prutas katulad ng saging. Tutulong rin ang Russia sa anti-terrorism at anti-drugs campaign kasabay ng pagpapalakas ng law enforcement ng Pilipinas. Of course, commits to, sabi nila, I think from several $1 million imports from the Philippines. They're saying immediately, I think, on fruits and other products, they can easily bring up, though they project to bring up imports from the Philippines to the tune of about $2.5 billion. So ano kaagad yung na-estimate nila. $2.5 billion. That's a number they quoted na. Sa iba pang balita, itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang mga ulat na nadakip na ng mga otoridad ang dating driver ni Senador Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Nilinaw ni Secretary Aguirre na patuloy pa ring nagtatago o tinatago si Dayan sa mga otoridad. Maging si Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, Pangasinan Police Director, ay nagsasabi na hindi pa rin nila nadadakip ang dating driver ni Senador de Lima. Taliwas ito sa mga usap-usapan na kumakalat sa social media hinggil sa umano'y pagkaka-aresto kay Dayan sa pamamagitan ng isang raid sa Orbistondo, Pangasinan. Magugunitang noong nakarang linggo lamang ay inanunsyo ng Volunteers Against Crime and Corruption na magbibigay sila ng ₱1 milyon pabuya para sa pagkadakip kay Dayan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.